Isipin ang isang lugar, mahaba ang taglamig doon, linggo ang lamig. Minsan, hindi rin sumisikat ang araw. Ngayon, tatalakayin natin ang mga taga-Hilaga. Paano sila namumuhay sa yelo? Walang labis na romansa. Susuriin natin ang kanilang araw ayon sa panahon. Ano ang suot nila? Ano ang inimbak nila sa bahay? Bakit maiksi lang sila kung lumabas? Dito, walang maliit na detalye. Nakatakip ang mukha, tuyong guwantes, may panggatong, may mainit na pasilyo sa pinto. Simple lang ang lahat, pero ganito nila inililigtas ang lakas at kalusugan. Lalo na pag lumakas ang hangin. Bawal magtagal sa ginaw. Ang mga bayan sa malalayong Hilaga ay itinayo sa matibay na lupa. Kung frozen ang lupa, ang mga bahay ay nakatayo sa poste. Ito ay para hindi gumalaw ang pundasyon sa init ng loob. Maliliit ang bintana. Ang pasukan ay nasa mainit na pasilyo. Pinatibay ang bubong laban sa yelo at nyebe. May mga koridor sa bakuran para linisin. May mga pananggarin laban sa naipong nyebe. Ang mga bodega ay malapit sa bahay. Ang mga supply ay nasa imbakan. May bigas, harina, delata, kandila at baterya. Taginit ang pag-aayos ng bubong at bangka. Inayos din ang pugon at makina. Ito ang tanging pagkakataon para maghanda sa mahabang taglamig at bagyo. Sa taglamig sa Hilaga, walang araw ng linggo. Kaya maliwanag ang ilaw sa bahay. At tuloy-tuloy ang tulog. Bawal manatili ng matagal sa labas. Ang gamit ay nasa garahe. Painitan ng makina ng maaga. Tingnan ng baterya at kandado. Mabilis lumamig ang katawan sa basang likod at guwantes. Kaya mag-layer ng damit. Iwasan ng pawis. Kapag malakas ang hangin at walang makita. Ipinagpapaliban ng lakad. Ang tagal sa lamig ay nagdudulot ng frostbite. Madalas sa daliri at pisngi. Iba ang tag-araw. Maliwanag buong araw. Kaya makapal na kurtina ang solusyon sa tulog. At panatilihin ang nakasanayang schedule ng araw. Mainit na damit sa matinding lamig ay patong-patong. Ang pinakaloob ay nagtataboy ng pawis. Ang gitnang patong ay nagpapanatili ng init. Ang labas ay panangga sa hangin at basang nyebe. Sa kamay, mitten ang suot. Mas mainit ito kaysa guwantes. Sa ulo, hood na may balahibo. Humahad lang ito sa malakas na bugso. Sa paa, bota na may mainit na pad at tuyong medyas. Para sa bata, may extra mitten at medyas sa bag kung mabasa. Pagkatapos lumabas, agad patuyuin ang damit. Kung hindi, mahirap at malamig ang susunod na lakad. Para sa mahabang biyahe, magdala ng tuyong damit, pocket warmers at thermos ng mainit na inumin. Kung malakas ang hangin, magsuot ng protektibong salamin laban sa nyebe. Sa tundra, sa Hilaga, or Agos ng USA ang mahalaga. Doon, kung saan bumaon ang gulong, ang mga hayop na ito ay lumalakad sa yelo at matigas na nyebe. Para sa mahabang biyahe, snowmobile ang gamit. Madalas ding lumilipad ang eroplano at helicopter sa pagitan ng mga bayan. Tuwing taglamig, pansamantalang kalsada ang ginagawa. Ito ay sa yelo at siksik na nyebe. Dito dinadaan ang mabibigat na kargamento. Sa lamig, lumalapat ang gasolina, tumitigas ang goma at nagiging marupok ang metal. Kaya bago bumiyahe, ipaalam ang ruta sa opisyal. Magdala ng maiinit na damit, pagkain, first aid kit at maasahang komunikasyon. Kung lumalakas ang blizzard at bumababa ang visibility, ipinagpapaliban ang biyahe. Mapanganib ma-stranded malayo sa tirahan. Isda at karne ang pangunahing pagkain sa Hilaga. Sa taginit, lambat at pangisda ang gamit. Sa taglamig, butas sa yelo. Ang iba ay sariwa. Ang iba ay tinutuyo, pinapausukan o pinapayelo. Sa baybayin, inaani ang lamang dagat. Lahat ay ginagamit karne, taba, balat. Sa tundra, mahalaga ang USA. Ito ay pagkain, damit at pangkabuhayan. Dala ang gulay at prutas. Kaya tipid sila at sa pista, inihahanda ng maaga. Naghahanda sila tuwing tag-init at taglagas. Mas madali magtuyo at mag-imbak. Ang isda ay binibilad sa nakasabit na patungan sa ilalim ng bubong. Sa freezer, may ilang linggong stock para makaligtas sa masamang panahon. Ang pangangaso sa Hilaga ay ayon sa panahon at patakaran. Ito ay para sa patang hayop para sa lahat. May mga kota para sa ibang uri ng hayop. Ang mga komunidad ay tumutulong sa matatanda at pamilyang may anak. Sinusubaybayan ng mga inspector ang kaayusan. Mabilis malaman ng mga paglabag dito. Ang nayon ay nakasalalay sa kanilang likas na yaman. Bago umalis, tinitingnan ng taya ng panahon. Sinasaluduhan ng radyo at nagdadala ng ekstrang gasolina. Inihahanda din ang ruta at ipinapaalam sa mga mahal sa buhay. Kasama sa kagamitan ng mainit na damit at mga signal device. Kung may snowstorm, ipinagpapaliban ng pangangaso. Mas mataas ang panganib ng pagkawala at frostbite kaysa anumang mahuhuli. Sa taginit, binabantayan ng mga sunog sa baybayin at tundra. Ang tuyong damo doon ay mabilis magliyab. Ang mga paaralan sa malalayong Hilaga ay sumusunod sa karaniwang kurikulum. Idinadagdag din nila ang lokal na wika at kultura. Sa
Sa taglamig, ang mga bata ay pumupunta sa klase ng nakasuot ng mainit. Nagdadala rin sila ng ekstrang guwantes. Sa medisina, marami ang pinagpapasyahan ng maaga. Kasama rito ang bakuna, check-up at first aid kit sa bahay. Sa malulubhang kaso, tumatawag ng medikal na helicopter. Ngunit maaaring maharangan ito ng hamog, hangin at malakas na snow. Kaya tinuturuan ng mga tao ng first aid. Alam din nila kung paano gumamit ng radyo. Sa bahay ay may pampababa ng lagnat, pampawala ng sakit. Mayroon ding panggapos at antiseptiko. Para sa may malalang sakit, bumibili sila ng gamot para sa isang buong season. Ito ay upang hindi sila maapektuhan ng saradong kalsada. Mayroon ding mainit na stretcher at oxygen sa mga klinik. Sa hilagang malayo, katutubong wika ang gamit sa bahay. Sa paaralan at trabaho, wikang pambansa. Maikling ipinapaliwanag ng guro ang paksa sa lokal na wika. Pagkatapos, sinisigurado niya ito sa opisyal na wika. Lahat ay nakakaintindi. Ang mga tradisyon ay nabubuhay sa kanta, sining at pagdiriwang ng pamilya. Iba-iba ang paniniwala ng tao. May nagpupunta sa templo. Ang iba'y sumusunod sa mga lumang kaugalian. Iginagalang nila ang kalikasan at ninuno. Sa mga pagpupulong na pagdedesisyonan ng pamamahagi ng pangangaso at pagtulong sa kapwa. Maaga pang tinuturuan ng mga bata sa kaligtasan. Sa yelo, tubig at tundra. Sa mga lugar ng pagpapalahi ng reindeer, maaga natututo ang kabataan. Alagaan ang kawan at sundin ang mga patakaran ng pastulan. Malalaking pista sa dulong hilaga ay nagtitipon ng buong nayon. Naghahanda sila ng pagkain mula sa isda at karne. Kumakanta at sumasayaw sila, kasama ang simpleng laro ng lakas at liksi. May hilahan ng patpat, paghagis ng tali at karera ng paragos. Binibigyan ng mga kabataan ng gamit sa bahay at paglalakbay. Sa taglamig, sa mainit na cultural center sila naglilibang. Sa taginit, sa baybayin at palaruan. Madalas mayroong craft fair sa malapit. May damit, gawa sa buto at ayos ng paragos. Ang ganitong pagtitipon ay nagpapatibay sa pamilya. Nagbibigay din ito ng mahalagang kasanayan sa mga bata. Pinipigilan din ito ang mga kabataan na umalis. Nakikita nilang may naghihintay at sumusuporta sa kanila. Ang ekonomiya ng maraming hilagang rehiyon ay nakasandal sa langis, gas, mineral, pangingisda at mga pantalan. Ang mga tao ay nagliliparan para magtrabaho sa mga minahan at base. Naninirahan sila doon ng ilang linggo. May kita, ngunit malayo ang pamilya. Mahigpit ang kanilang schedule sa buhay. Kailangan ng mga guro, doktor at technician sa mga komunidad. Mahalaga sa mga negosyo ang supply ng gasolina, kagamitan at pyesa. Ang pagkaantala ng delivery ay nagpapahinto sa trabaho. Kapag sarado ang kalsada tuwing taglamig at hindi madadaanan ang ilog, ang mga kargamento ay idinadaan lang sa himpapawid na mahal. Kaya maagang pinaplano ang mga schedule at inventaryo ng bodega. Pinapalakas din ang proteksyon sa baybayin laban sa bagyo at pagguho. Ang mga gamit at materyales sa hilaga ay dinadala sa barko, eroplano o daang taglamig. Mahaba ang biyahe, pabago bago ang panahon. Mas mahal ang presyo kaysa sa syudad sa timog. May stock ang tindahan ng ilang linggo. Ngunit maaaring maantala ng bagyo ang supply. Halos lahat may bigas, harina at delata sa bahay. Bumibili sila ng gasolina ng maaga para sa taglamig. Nagsasama ang pamilya at matatanda sa pag-order. Ito'y para makatipid sa gastos. Sa simula ng tag-init, sinisikap nilang dalhin ang mabibigat na karga. Ito ay habang gumagana pa ang pantalan. Kung mas maiksi ang tagal ng daang taglamig, mas maraming karga ang sa eroplano. Dahil dito, tumataas ang presyo. Ang komunikasyon sa malalayong hilaga ay sa pamamagitan ng satellite at ilang tore. Hindi lahat may internet doon. Bumagal ang bilis nito sa masamang panahon. May mga public access points sa paaralan at munisipyo. Doon pwedeng mag-download ng aralin at magpasa ng gawain ng walang internet sa bahay. Sa malalayong biyahe, may dala silang radyo at satellite phone. Sa snowstorm, nawawala ang koneksyon ng oras. Kaya ang mga pamilya ay may pinagkasunduang hudyat at lugar ng pagkikita. May babala sa lokal na radyo at chat groups tungkol sa bagyo, manipis na yelo at saradong kalsada. Kung matagal walang signal, lumilihis sila sa pinakamalapit na bayan kung saan may radyo. Sa dulong hilaga, nililinis ang basurang pagkain. Naglalagay ng saradong lalagyan para hindi maakit ang mga hayop. Sa migrasyon, iniiwasan ang mga delikadong lugar. Ang mga grupo ay nagtataboy ng hayop gamit ang ligtas na paraan. Sa malalayong biyahe, nagdadala ng panenol at radyo. Delikado rin ang yelo. Nagbabago ang kapal nito dahil sa agos at mainit na bukal. Kaya sinisiyasat ito ng pangyelo at iniiwasan ang daloy ng tubig. Bago ang biyahe, pinag-uusapan ng ruta at oras ng pakikipag-ugnayan sa pamilya. Sa mga baybayin, lumayo sa matatarik na gilid. Maaari itong biglang masira sa ilalim ng paa. Mangyayari ito kung hindi mo inaasahan. Sa dulong hilaga, tuwing taglamig at malinaw ang gabi, madalas kumikinang ang langit. Alam ng lahat na ito'y dahil sa araw. Para sa panunood, mas importante ang mainit na damit. Kailangan din ng sapatos na hindi mad-ulash. Pumili ng lugar na malayo sa tubig at matarik na dalesdis. Lumalabas sa mga fotograpo tuwing gabi.
Sinusuri nila ang taya para sa liwanag. Naaalala ng mga lokal ang lumang kwento. Ang kakaibang liwanag ay magandang palatandaan sa paglalakbay. Masaya silang nagbabahagi ng kwento sa mga bisita. Pinakamagandang pwesto ay kung saan kaunti ang ilaw ng syudad. Kapag mataas ang aktibidad, matingkad ang liwanag. Ngunit mahirap tumayo ng matagal sa hangin. Kaya, hindi kalabisan ng thermos at extrang guantes. Nitong nakaraang mga taon, sa dulong Hilaga, mas maagang natutunaw ang yelo. Mas mabilis din gumuguho ang mga baybayin. Madalas isara ang mga kalsada tuwing taglamig. Ang lupa na pinagtatayuan ng bahay ay lumulubog sa ilang lugar. Kaya kailangan palakasin ng mga manggagawa ang mga pundasyon. O ilipat ang mga gusali sa mas ligtas na lugar. Nagbabago ng ruta ang mga isda at hayop. Nakakaapekto ito sa pangangaso at pangingisda. Sa hinaharap, maaaring kailangan ng mga komunidad ng proteksyon laban sa pagguho. Ilipat ang mga bodega, baguhin din ang mga iskedul ng paghahatid. Sa ilang komunidad, pinag-uusapan na ang paglilipat ng ilang kalsada. Kung mas maaga ang malinaw na plano at suporta, mas kaunti ang hindi inaasahang gastos at pagkalugi. Kung naging interesante, mag-subscribe para sa mga bagong labas. Sa amin, lahat ay maikli at direkta sa punto.